umiiyak ako kasi ang sakit-sakit nung ganito ko, nag-try kasi kami talaga, nagdugo yung mga ganito ko. May hinuhuli. Kaya maraming mga ginagawa dito. Kaya no isang araw, traffic. Diba? Marami pa yan doon. Pag ganitong panahon, tapos pa summer, maraming mga repair dito. Walang katapusan. Ito naman sa right side. Diba? Kaya mabagal ang aming dito sa Shell, magkano ba? Sa lakas ng hangin, pag yung biglang lakas, parang gumagano yung sasakyan namin. Makatangayin tayo pag lumabas tayo ng kotse. Malapit na ba tayo? Sana on time yung doktor ni husband kasi 10 o'clock siya, tapos 11 yung schedule ko doon sa ibang doktor naman. Handito na kami doon sa podiatrist clinic. Ito yung titingin kay husband, si Dr. Terry To. Mabait siya, yun din doktor ko. Sa likod nito ay mayroong pharmacy. So, Saturday ngayon, si husband ay nasa overtime sa work. So, maglalaba naman ako ngayon habang okay naman ang pakiramdam ko nang makatulong naman ako sa asawa ko, di ba? Yun. So, hindi na ako nagluto. Ang ulam, ang binaon niya, yung tira pang spaghetti. 2 days ago yata yun. Pero okay naman yun, no? Siyempre, hindi naman yon. Basta okay yon. Kinain ko pa nga siya kanina. Tapos dito ito yung sa washing namin tsaka yung dryer. So ayusin ko lang. Dalawa lang kami kaya hindi naman marami ang labahin dito. Tapos hindi naman kami nagdo-dryer lahat. Usually damit lang niya kasi ayoko nang masyadong nagda-dryer. Baka kasi lumiit. Hindi, ibang damit, di ba, lumiliit? Mga underwears ko, hindi ko siya dinadryer. Si husband, ganun na din. Nahawa na siya sa akin. Hindi na siya nagdo-dryer ng kanyang mga briefs. Dati hindi ako marunong maglaba. Tuto lang ako maglaba sa abroad. Nag-asawa ba kami? Hindi masyado. Nung una kaming kinasal ni husband, ay wala kaming washing machine dun sa apartment. Umiiyak ako kasi ang sakit-sakit nung ganito ko, nag-try kasi kami talaga, nagdugo yung mga ganito ko, tapos yung feeling mo na nalaban mo na rinse mo na, tapos ito tutuyo, ang baho. Hindi yata, ewan ko kung uso na nun yung mga softener. Basta ang baho niya, naulitin mo uli hanggang sa pumupunta na ako sa sa bahay namin, tapos pinapalaban ko doon yun hanggang sa doon kami tumira sa house namin kasi nga wala na rin kasama yung mga parents ko sa bahay. So yun,
meron ng taga ano, may taga laba, taga lahat, meron ng taga ganon. At hindi po ako nagpa-plancha. I am trying. Pero parang ayaw niyang, kahit yung nilalagyan ko siya ng water, parang ayaw talaga. Ay, teka pala. Wait lang. Ay! Yan. Maglalagay pala ako ng sabon. 1.5 daw na ganito. Sabi kasi ni husband, kailangan, unahin ko daw muna yung water bago ko lagyan ito. Yung softener nandun na, pero hindi naman bumabaksak yun. I mean, mamaya pa siya babaksak. Tapos, i-rinse ko to, yung water dito, lalagay ko doon. Metikuloso ang husband ko. I don't know if that's the right word. Basta dito sa bahay, mas marunong siya. Pinag-aaralan ko naman. Kaya lagi niya kasi inuulit yung ginagawa ko. Kaya minsan, sige, ikaw na nga. Lalo na sa pagtitiklop ng mga damit. Ilang beses ko na ginagawa, tinitiklop ko, inaayos ko naman yung damit niya. Tapos minsan kakita ko, ay, inuulit na naman yung pagtiklop. Pati yung yung ikot ng charger, yung charger, di ba yung may cordon ba yun, may cord? Iniikot ko yung kanyang cord. Lagi niyang inuulit. Lagi ako may mali. Hindi naman siya galit, pero uulitin niya. So, minsan, hindi ko na ginagawa. Yun. Basta magaling lang ako dito sa kusina as a cook. Yun. Pero sa pagdilinis, aminado ako doon, mas magaling talaga ang asawa ko. Mas siya, detailed sa mga ginagawa. Yun. So, ito, sinalang ko na ayaw nga niya akong maglaba because namamaga pa yung tuhod ko. Tsaka masakit yung paa ko because nga dun sa tuhod. Pero, gusto ko naman yung nakakatulong talaga ako. So, I'm really, really trying to help him in my own way. Ito, yung maliit na bagay lang. Kaya ako lagi nagluluto ng masarap na pagkain for him. 'Di ba? Kahit may sakit ako, tinatry ko talagang magluto. Kaso pag talagang hindi, ay pinabibili ko siya ng pagkain. Kasi hindi na po nagluluto yun. Yung pag nag-a-abroad ako, or umuwi ako pala ako ng Philippines, yun natatry niya minsan. Pero nag-iiwan ako ng mga pagkain dito para nga may pagkain siya ilang beses, ilang foods yon, ilang putahe, iniinit niya. Pero syempre, since usually I'm away for 2 months, kulang naman yung niluluto ko. So, sinasabi ko sa kanya, bumili ng pagkain o kaya may mga delata ako dito, like yung mga spam, corned beef, o kaya yung longganisa, kasi madaling lutuin yon para sa kanya. So, siya bumibili na lang minsan ng pagkain hanggang sa makauwi ako. Kaya pag pabalik na ako ng Canada, nakakahinga siya ng maluwag kasi makakakain na daw siya ng totoong pagkain. Yun. Wait ko lang to ha, tapos maglilinis muna ako dito sa kitchen. Hindi ko na kukunin, magmamarinate ako ng ay, ito papakita. Ay! Ito, may nabili ako sa Walmart. This is, rollback kasi to ng pork loin, center rib, and sirloin chops. This one is $10.73. Okay na sa akin to. I don't check minsan yung per pound. Although I do. But kadalasan, chine-check ko ilang piraso ba to. Kasi kung manipis siya, maraming magagawa, diba? So, ito ititimplahan ko, hoping makapag-ihaw kami. Ayan, pala ko. Pero hindi ko sure kung magagawa yon. But still, i-marinate ko na to. Okay? Ito, nakalimutan ko ilabas agad. Nabili ko to, chicken na pieces na fryer. Itong pack na to is $9.33. Marami na siya. Ang mahal kasi ng manok ngayon, dito sa mga nasa Canada, kung matagal na kayo dito, I started buying whole chicken, uncut ng nasa $7.50. Nasa British Columbia pa kami, sa may Richmond. Ngayon, alam nyo, ang chicken nasa $20 na. Halos $20 kasi kadalasan 19 yung nakikita ko eh. Yung mura is ibang chicken yon, ibang
Like, no isang beses nagkamali kami. Sabi ko, uy, ang mura ng manok. Bumili, sabi ni husband, tara bili tayo. Naku, pero kinakabahan ako, bakit ang mura? Yung pala, parang native chicken, super tagal niyang lumampot. Eh, hindi ko masyadong gusto yung native chicken. Kasi di ba maitim yung meat nun pag naluluto. Yun. Anyways, ito, nilabas ko. This is $10. Gagawin ko siyang tinola. Imamarinate ko muna to. Kaya lang, ang tigas-tigas niya. Kaya kahapon, imbis na makapagluto ako ng tinola is, yun nga, yung tirang spaghetti na lang binaho niya kanina umaga. Okay, see you later. Pakita ko nga pala sa inyo, no? Siguro marami din ang gumagawa niyan, even sa Philippines. We buy big containers of yan, detergent, hindi, ano ba tawag nila dito? Basta yung panlaba. This is Sunlight. Hindi na kami, unless mura yung mga kilalang brands, we buy those. But ito is okay na. Gamit na, parang sanay na kami dito. We buy this usually in Costco. Ayan o, ang laki. This is 9.24 liters. Sobrang bigat niya. So, inaano namin, sinasali namin minsan sa maliit. Pero ito hindi kasi tinataob ko lang tapos pinipress ko dito. Same with this. But this one, we like to buy, hindi kami laging nagda-downy kung ano ang sale. Tsaka ayaw namin nung masyadong maamoy. This one is April Fresh. Ganon din ang ginagawa, malaki oh. Kaya ang hirap. Kaya dito ginaganon lang namin oh. Halimbawa sample. Igaganon mo lang. Uy. Tapos luluwagan mo to. Of course, alam na to ng iba ha. Tapos pipindutin mo to. Kasi pag hindi mo to, kasi kailangan may air ng konti. Kasi hindi ko kaya yan. Buhati. And then, same with dishwashing liquid. We buy the Platinum Advanced Power na Dawn. Kasi yung sa mga oil. Yan. We buy the big ones in Costco too. And then, sinasalin lang namin dito. Salin lang kami ng salin. Tapos, hindi kami nagko-concentrate na gumagamit. Meron pa itong maliit akong bowl na nakahalo pa yung water dito. So, tipid-tipid lang. Pero magaling pa rin siya mag-alis ng ng tawag dito, ng mantika. Yun lang. Okay, see you again later. Steamed pork ribs. Sale siya ngayon. It's $4.95 pag ganitong may oras eh. Tapos syempre our favorite salted fish and chicken fried rice. Favorite yan yung husband. May hinihintay pa kami sa pampagkain. Waiting for fried chicken. Oh, here it is. Wow. Masarap yung ganito nila. Pero nasa, ano na to, $21 or $22. Half lang to, pero masarap. Yan, marami-rami nabili ko Ay, wala. Teka, kukuha ko. Huwag na yan. Yung chicken ng pwedeng tumulo-tulo. Hindi, kukunin ko na lang dito sa vegetable. Oo, wait pala. Ayun, parang pang-litsong kawali. Sige, kukuha ko. Pang-litsong kawali, mura. $3.99 per pound. Pang-litsong kawali o pang-litsong. Iba namin na pinili. Yan, marami-rami kami nabili. Naka 150 kami. Naku, lumaki, diba? Alam mo ito, may free taste ng red papaya. Tamis-tamis. So, bumili ako niyan. Tapos, may dalawang bigas. Sale kasi, parang 13 yata, isa. Eh, masarap daw yan. Hindi ko na maalala. Yan, ganyan na naman. Kaya lang, meron akong chicken na konti, chicken liver. Tapos yan. Ito kasi 25 pala yung